Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat ang mga pangako niya. Sa lahat ng sandali, sa lahat ng saglit, sa lahat ng oras, siya ang lahat sa buhay ng tao. Mga minamahal, ilagak niyo ang buhay niyo, ipanguna sa Ama, siyang maghahari sa inyo. Sa isang restaurant, gaano man kaganda, gaano man kaayos, nakasalalay sa chip cook ang pagkain. Tama po ba? Kapag halimbawa ay maayos ang lahat, ang pagkain ang di gusto ng kakain, baliwala yan. Sa isang tahanan, nasa magulang ang pangangasiwa sa pamilya. Sa isang panungkulan, mga kanauukulan ng mga pamunuan ng samahan ng kabanalan, hindi maaring sa tao lamang ang magandang pamumuno kung wala ang Diyos, walang makabubuo. Sa makatuwid, mga minamahal ko, sa larangan ng kabanalan, sa larangan ng pagtuturo sa eskwelahan, magkakaiba. Sa larangan ng pagtuturo ng eskwelahan, sa eskwelahan, mga estudyante, pag-aaral, talinong mula sa pag-aaral tao, pangsanlibutan ang kailangan. Sa pag-aaral sa kabanalan, mga nangangasiwa, mga namumuno, hindi maaring talinong panglupa. Ang lahat ay gagamitin, kundi masigit ang talinong mula sa Espiritu ng Amang Dakila. Sapagkat gaano man kagaling ang iyong pangangasiwa dito sa lupa, kung walang pangangasiwa ng Ama, ito'y baliwala. Mga minamahal, bakit kaya hindi ipangasiwa ng tao ang sarili niya sa Ama? Upang ang isip, damdamin niya ay pangunahan niya. Ano man ang pangangasiwa, saan man nangangasiwa, kung nangunguna ang Ama at naghahari sa kanila, di kaya ang mabuti pawa ang magawa. Tulad ng sinabi, pangangasiwa ng magulang, makikita rin kung papaano sa isang pamilya. Subalit kung wala rin ang Ama, gaano man kaganda ang pangangasiwa, wala rin siya. Sa makatwid, di man pagdaka karakarakay tinuran, sa lahat ng pangangasiwa kailangan nangungunay Ama. Kung may kaisipan ng tao, dapat ipanguna sa buhay nila ang Ama sa bawat isa. Buhay ba ang Ama? Ang hirap iulat, ang hirap ipahayag, ang hirap sambitin ang lahat ng marapat ukol sa kabanalan sa mga taong bulag, bingi, at patay sa katotohanan. Subalit, kay sarap pakinggan, kay inam pakinggan, at kay sarap namnamin kung tuwirang nakabukas ang pangunawa ng bawat isa. Halina kayo, mga minamahal ko, tantuin ang tinuran ko, namnamin ang salitang ito na nahahayag sa buhay niyo, kung paano ang Ama'y mangunguna sa buhay ng bawat isa, pangungunahan niyang ganap ang dapat at marapat. Katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Nagkaramaniyahanan, nagkaramaniyahanan, nagkaramaniyahanan. Paano nyo kaya mawawawa
ang ganang aking nararamdaman habang ako'y sa katauhan na naghahari ng tuwiran upang ako'y magpadama at magpakilala sa tao. Paano nyo ganap makakamtan? Paano nyo ganap malilimin? Paano nyo ganap matatanggap ang sakin uulat upang kayong lahat ay magliwanag? Paano nyo malilirik? Paano nyo matatanto? Paano nyo mabubulay ang sakin niloloob na sa inyo'y ihahayag? Kung damdamin nyo'y saradong ganap, kaya't ang nasa ko at layon ko'y maging ito kayo, ang patuloy na kamtin nyo, ang nasa ng Ama sa buhay nyo, ang kayo ay maramdaman tuwirang pagmamahal at makilalang lubos ang katwiran niyang sa inyo ay mainam. Paano nga matatanto? Paano nga masusuri kung ganang pag-iisip nyo'y wala nga sa buhay nyo ang totoo? Paano nga mararamdaman? Paano nga matatanggap? Paano nga magaganap ang mapangunahang ganap? Paano nga o mga minamahal kong lubusan ang sakit sa inyo'y alay ay magiging mainam kailanman, kundi ganang masuringan ang layon ko at nasa sa inyo, kundi ganang maramdaman ang aking pagmamahal, kundi ganang matanggap ang aking espiritu sa lahat ng katauhang naririto at wala man sa dako ko na nasa ng Ama na makamtang ganap siya, na layon at ibig niya mga buksan lahat anak niya. O aking mga minamahal, magbulay nga kayo ganap. Bakit nga ba ang boses ay maging himig at aking tono? Iniba-iba ko ito upang sambitin ko ito. Paano nyo matutuntun ang aking layon at nasa? Paano nyo magagawang manahan na sa liwanag? Paano nyo matutupad ang kalooban ng Ama kung patuloy na iba't iba ang laman ng isipan at pagnanasan? Sanlibutan lamang, o aking mga minamahal, kay hirap nga namang kamtin, kay hirap na tuptin ang sakilayon ng mga isip at damdamin, ay pawang katauhan lamang ang paiiralin. Kaya't kailangan may sukong ganap man lang. Iyaw na'y ang katasan at damdamin
damdaming di marapat, isip ay mananahan, salitang may mabuting katwiran. O Ama, itong nasa mula yun sa iyong mga anak na nasa mo'y sa tuwina'y nasisilayan. Yamang naririto na sa harapan ay nangusap, katauhan mong inalay at sa kanila ay binigay. Yamang ako ay tinatal mong ganap, iyong pagmasdan o aking Ama. Ang sa iyo ay nalikom at natipon sa dako mo kung paano inyalay. Ang sa iyo ay marapat at ang tapat ay tumanggap, sa tuwiran mong layon siya ay makaganap. O aking Amang mahal, tuwiran mong sinambit, ilalahad mong ganap sa tao ang marapat, tulad ng iyong galang, tulad ng iyong liwanag, tulad ng iyong taglay na kapayapaan at pagmamahal. O aking Amang mapagmahal, mapagkalingang tuwiran, masasambit ngang lubusan, ang sa iyo ay akma at tumpak na mga gawa ng iyong mga anak na sa iyo ay tumanggap, nadama kang ganap. Patuloy mong pagbatahan at huwag mong panghinawaan, huwag mong tatalikdan ang iyong mga anak na mahal, na di ganang mawawaan. Ang sa iyo ay alay hanggang ganap na mabuksan at tuwirang matanto ang layon mo at nasa pawang kabutihan. Sa kanila'y makarinig ang may pandinig, ang may mata'y magliwanag, magising sa katotohanan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kaya't ayon nga sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa Kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming pinangangaral, ngunit pinapalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Buhay ba ang Ama? Ang mga nakadama, nakakilala, at tuwirang nagnanasa ng bagong buhay, mga nagsusumikap na kapag makapaglingkod ng tapat, patuloy nilang niloloob na maging matalino mula sa Ama ukol sa Kanyang kabanalan at patuloy na minimithing
matupad magampanan ang mga layo niya. Subalit ang mga anak namang hinahandugan at walang pagnanasa ni hindi maramdaman tapat na handog nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Sadyang kapag ikay nanlalambot at patuloy kang humiga, patuloy mong miniti ang matulog, magpahinga, habang natutulog ka sa panlalambot mo lalo kang nanlalataan po. Subalit nasubukan na ba ninyo na kung kayo'y nanlalambot pinipilit nyo magpuri, manalangin, na may pasasalamat sa Ama, pinipilit nyong ibangon ang sarili nyo, igalaw, at pinipilit nyong kalimutan ang lahat ng masamang pumapasok at nagbibigay bagabag ng inyong damdamin, at pagkatapos ay nakadama kayo ng lakas. Mapalad kayo sapagkat patotoo lamang na ang inyong katawan na may pandamang gayon, ang Espiritu naman ay patuloy na kayo'y inaagaw. Upang ang maghari ay ang Espiritu ng Ama, hindi ang Espiritu ng manlilinlang. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, sabi nga, habang tinatahak mo ang dilim ng mga pinagdaraanan mo, may liwanag lang ang isip mo, makakasadyad ka sa dilim na tinatahak mo. Tama po. Sakit ng kaloobang dulot ng kapwa-tao, maraming uri ang dilim sa buhay na pinagdaraanan ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kung maliwanag nga ang iyong pag-iisip, tulad ng halimbawa ay dumadaan ka sa makipot na daan na madilim, ngunit maliwanag ang isip mo na matibay kang tumatahak, wala kang takot. Susulong ka, hindi ba? Hindi ka uurong, susulong ka, di ba? Ngunit kapag nagkatakot ka, dahil sa liwanag na naroroon sa isip at damdamin mo, ang naghahari ay ang patnubay ng Espiritu ng Ama sa hindi mo namamalayan tulad ng dinaraanan mong dilim na kasasadyad ka ng lubusan. Buhay ba ang Ama? Kaya ang mga aral at pangaral ng banal na salita ng Ama, na banal na mga aral ng Ama, na mula sa kanyang mga aral na salitang pinaghari sa lupa upang matutunan at pag-aralan ng mga tao, yun pala ang nagbibigay patuloy ng buhay. Buhay na pag-iisip, buhay na pag-asa, buhay na ligaya, buhay na kapayapaan, buhay na sigla. Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't kumisan, pagtatakha ng iba, paano niya yun nakakaya? Halimbawa, kapwa niya, malakas ang pananampalataya. Nakakatawa ka pa kahit na ikay may sakit na ganyan? Pagtataka ng kapwa niya. Yun namang iba, pinagtatawanan na. Alam niyo po, kumisan ang katawa-tawa sa tao'y hindi katawa-tawa sa Ama. Ngunit ang katawa-tawa sa Ama, ang katuwa-tuwang gawa niya
ayaw naman ng tao. Taliwas po, no? Bakit nga kaya? Tataliwas kaya ang tao kung ang damdamin niya'y nasa paghahari ng Ama at ang espiritu niya'y sumasa kanila? Hindi. Sapagkat kung papaano ang kalooban niya na siyang pinananaig at pinangunguna, mararamdaman mo kung paano kumalinga sa iyong buhay ang Ama. Kaya nga, habang nararamdaman mo ang panghihina, ang galit, ang pagdaramdam, ang sakit, ang pait na nalalasap, patuloy pa lang ang dapat gawin sa Ama, humingi ng lakas at tibay. Mga mahal, paano namang masasabi niyang, Ama, bigyan mo ako ng lakas at tibay kung hindi niya kilala ang Ama? Ama, bigyan mo ako ng kapayapaan kung hindi niya kilala ang Ama. At ang sabi niya, Panginoon kong Hesukristo, puro Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo. Ang alam niya ay nakapako ang Panginoon niya. At hindi niya inaasahan na may magagawa sa kanya. Kaya nga't ang Espiritu ay patuloy na pinakikilala ang Ama. Ang Ama na buhay at Ama ng buong sanlibutan at kalangitan. Ang Ama na tapat, ang Ama na totoo, ang Amang buhay na kailanmay di mamamatay. Kaya't kung ang lahat ay sa Kanya hihingi ng pagtitibay, ng kalakasan, ano nga kaya't hindi kakamtin ng tao ito? Sigurado, tatamuhin ng bawat isa sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga ba ang Diyos? Kaya't kung binabaybay ninyo ang kasaysayan ng mga ninuno sa unang tipan kung papaano ang pagtitibay ni Abraham, ni Job, ni Jacob, ni David, ilan lamang sila sa mga ninuno ng tao sa panahon ngayon na nagtibay sa biyaya at pagpapala ng Ama. Sa pagtitiwala, paniniwala at pag-asa. Sa pagtanggap, pagtalima sa kalooban niya at pagsunod sa kanyang mga atas. Nang panahon ni Moises, maraming ibinigay na batas ang Ama, panuntunan, tutupdin at gagawin. Sa dinami-dami, hindi lahat ay masunod. Kay hirap sundin, kay hirap tuparin. Ngunit sa panahon ngayon, mahirap din sundin. Hindi rin masunod at di rin matutupad ng tao. Ano yun? Ang pagmamahal. Sapagkat kapag sariling damdamin mo ang pinairal mo, kapag bilang pagkatao ka, kay hirap ngang mahalin ang kapwa-tao. Lalo't higit kung ang ginagawa ay hindi kaaya-aya sa iyong pananaw, hindi karapat-dapat sa iyong pandama. At hindi mo siya kaano-ano, bakit mo nga ba siya pagtitiisan, pagbabatahan baga, at mamahalin? Subalit ito ang hinihingi ng pagkakataon para makamtan mong lubos kung papaano ang Diyos Ama ay dapat makapaghari at makapanguna sa iyo. Mga mahal, katulad ng mga nag-aalaga ng may sakit. Kung walang pagmamahal, pagbabatahan mo ba yung inaalagaan mo? Kaya kung katulong lamang na bayarin, gagawin lang niya yung kung paano yung kanyang mga tungkulin. Dahil dun sa sweldo. Tama ba ka? Kaya naman, kung ang inaalagaan ay isang magagalitin at masamang mangusap, may nagbabata ba? May nagtitiis bang mag-alaga sa kanya kahit babayaran siya? Wala. Iniiwanan siya.
Yan ang palatandaan na kung wala kang pagmamahal, hindi mo titiisin, hindi mo babatahin ang gawa ng iyong kapwa. Buhay bang Ama? Kaya, yung mga katulong, mga bayarin, mga domestic helper, mga caregiver na tinatawag, na natutunang mahalin ng kanilang inaaruga at sila rin ay natutong magmahal sa kanilang inaaruga, mga nag-aaruga at inaaruga, at ang may-ari ng katawan na aarugain at yung mag-aaruga ay nagmahalan. Di ba't nagkakaisa sila? Di ba't nagmamahalan nga sila kaya masaya sila? Ngunit yung hindi, anong nangyayari? Sinasaktan, binubulyawan, minumura. Kaya naman, anong sagot ng nag-aalaga? Kahit binabayaran mo ko, di kita pagtsatsagaan, bahala ka mabulok dyan. Di ba ga? Pag naroroon, yung mga kasambahay, halimbawa mga kapamilya, maganda ang pakikitungo dahil nandoon. Pag wala, nilalapastangan na yung inaalagaan. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Sa buhay ng tao, mayroong mapagbata, matiisin baga. Ngunit ang lahat may hangganan. Ang pagbabata, ang pagtitiis ay may hangganan. Ang pagmamahal ay may hangganan din. Sino lamang ang hindi marunong magkaroon ng hangganan sa kanyang pagbabata at pagmamahal? Mga minamahal ko, kung mararamdaman nyo lamang ang tuwirang pagmamahal at pagbabata ng Ama sa inyo, kayo man din matututo nyong gawin ito sa sarili nyo. At kayo man din mararamdaman nyo kung gaano ang galak ng isang tunay na nagmamahal at tapat sa pagmamahal. At kayo man din ay mababata ninyo kung ano yung sa inyo'y pinaghihirapang dinaranas dahil sa pag-ibig na ito. Buhay bang Ama? Sapagkat kalakip ito ng pananampalataya, kalakip ito ng pag-asa, kalakip ito ng pagtitiwala, kalakip ito ng paniniwala, at kalakip ito ng pananampalatayang totoo. Buhay bang Ama? Kaya naman, kung paghaharian ng ganito ang isang tao, di nga kaya kaaya-aya at kalugod-lugod siya sa pananaw ng Ama? Mga mahal, nawa sa inyong pagkakaupo, pagkakaluklok sa bawat upuan na yan, hindi lang ang damdamin nyo ang pinangunguna, hindi lang ang damdamin nyo ang pinananaig sa sarili nyo, hindi lamang pagkaisip ninyo bilang tao ang pinangsusuri ninyo, kundi ang isip na mula sa Ama ang naway manguna sa inyo upang maunawaan nyo ang gawain ito